resulta na mga kababayan. Pumasok sa isang bagay na hindi puspusang pinag-aralan. Minadali eh. Ang tinutukoy po natin mga kababayan ay itong Maharlika Fund at kinaladkad po ang ating mga bangko mga kababayan katulad na lamang nitong Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines. Kung saan ginatasan nila mga kababayan ng pondo para ilagak dyan sa Maharlika Fund. At ngayon mga kababayan, nagbabala na asawa ni Babal Reyes. Nagbabala na po ang IMF, International Monetary Fund. Itong International Monetary Fund, mga kababayan, ay isang organisasyon na tayo ay miyembro na tumutulong po sa iba't ibang bansa, mga kababayan, sa pag-stabilize ng economy. Nagbibigay sila ng expert opinion, mga kababayan, at nagpapautang din sila. At ngayon, nagbabala na sila, mga kababayan, dito sa dambuhalang bangko na backbone din ng ating gobyerno na Land Bank of the Philippines at DBP dahil sa pag-invest ito sa Maharlika Fund ng bilyon-bilyon mga kababayan. At ngayon, natutrouble na po ang Land Bank at ang DBP dahil ito sa kagagawan ng ating presidente at ng kanyang mga alipores mga kababayan. Dahil dito sa Maharlika Fund, panoorin po natin. Bankrupt na eh. May babala ang International Monetary Fund. Nalagay umano sa alanganin ng Land Bank at Development Bank of the Philippines matapos nilang maglaan ng 75 billion pesos. Billions mga kababayan. 75 billion. Ginagamit nila yan doon sa mga profitable na investment. Andun sa Maharlika Fund na hindi na natin alam mga kababayan kung ano nang nangyari. Wala na yun. Sabi nila, pinangakuan tayo ng langit. Ngayon, parang nawalang parang bula. Nasaan na yung kinita? Natunaw na. Para sa Maharlika Investment Fund. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Natunaw na ang Maharlika Investment Funds. Wala nang balita. Palakpakan, International Monetary Fund para sa agarang capital restoration ng Land Bank at Development Bank of the Philippines. Pinababalik ba kababayan ng IMF na nanawagan mga kababayan sa Maharlika Fund. Ibalik nyo yung nilagat ng Land Bank at ng DBP nang sa gayon. Hindi sila matrobol. Analysis na po yan ng International Monetary Fund mga kababayan ha. Dahil, bakit pinababalik ng IMF? Dahil alam nila mga kababayan na sablay ang Maharlika Fund. Exactly. Dahil kung kumikita pa yan, dapat papalakpak ang IMF. Good job ang ginawa nyo. Pero anong sabi ng IMF? Kunin nyo yung nilagak nyo ng pondo. Kung hindi, matotrouble ang inyong bangko. Kaya nga, sabi ni Guanzon mga kababayan, safe pa ba ang aming mga deposito dyan sa Land Bank of the Philippines? Gayong wala na. Sa ginagatasan dyan sa Maharlika Fund. Philippines. Ito'y matapos maglaan ng 50 billion pesos ang Land Bank at 25 billion pesos ang DBP sa Maharlika Investment Fund. Grabe, Ayon no? sa Billions. IMF, ang kapital na inilabas ng dalawang state-owned banks ay nakaapekto sa kanilang liquidity at common equity. Yan na. Ibig sabihin mga kababayan, walang kinita. Lugi pa siguro. So Ayan paano na. na yan kung kukunin nila? Baka bumaba na yung value. Nasukatan ng financial health ng mga bangko. Para kay Alex Escucha, ang presidente ng Institute for Development and Econometric Analysis, bumaba ang common equity o CET1 ratio ng Land Bank at DBP. Ang sa DBP, naging mas mababa pa sa regulatory minimum na 10%. Galing 13 mga kababayan ha ang DBP. Bumaba naging na. 8% na lang. Bumaba pa sa minimum mga kababayan ng 10%. After nyan, naglabas ng pera papunta sa Maharlika Fund. Bongbong, anong ginagawa mo dito sa ating mga bangko? Gusto nyo bang i-bankrupt ito? Because of that reduction in capital, DBP will have no choice but to reduce its assets and portfolio. Simple implication, they cannot expand. Hindi na makakapag-expand. Ano ba itong pinagagawa ng gobyerno nito? Humingi ang Land Bank at DBP ng regulatory relief mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas matapos ang kanilang kontribusyon sa MIF. Relief. Ano yung mga relief na iyan? Tax exemption na naman o bawas interest. Supposedly mga kababayan, mapupunta sana yung perang iyan sa taong bayan, sa kaban ng bayan. So sino ultimately ang magsasuffer niyan?
Ang taong bayan pa rin. Ibig sabihin nito, sa loob ng 2 hanggang 3 taon, hindi sila papatawa ng mga penalties sa kanilang pag-deviate sa regulatory capital requirements. Yan na. So meaning, walang koleksyon. Dapat sanang penalty dyan na babayaran ng DBP at Land Bank pupunta sa kaban ng bayan, iway na. Hindi na mapapakinabangan. Kampante naman si Escucha na kayang maabot ng DBP ang 10% CET1 ratio sa katapusan ng taon. Basta't Tingnan nyo ang trend. Galing 13 mga Bankrupt kababayan. na ang mga laki na bangko. itinagsak. Papuntang 8 ang DBP. Land Ang Bank Land Bank din. naman mga kababayan, 15%, bumagsak sa 12%. Alam niyo mga kababayan, sa laki ng assets nila, kahit 1% mga kababayan, napakasakit na yan. How much more itong 5%, 3% ng mga malalaking bangko? generate ito ng kita na 10.4 billion pesos. Pero may babala rin si Escucha. Asawa Sakaling nito. matagal ang mga ginawad na exemption para sa Land Bank at DBP. Well, it's a, May epekto rin yan sa ekonomiya. it's an obvious issue because Obviously. dapat kasi to keep the playing field kasi if that requirement is good for the private sector bank, that should also be applied to the government-owned banks. It's good for the geese, it's good for the gander. It's as simple as that. Ang MIF ang kauna-unahang sovereign wealth fund ng Pilipinas na Tingnan nyo ito si si mukha ni Escudero dyan. Isa rin yan sa nagtataguyod ng NIF mga kababayan, Maharlika Investment Fund. naglalayong makapag-invest sa iba't ibang proyekto gaya ng infrastruktura, renewable Himod-puwet. energy at digitalization. Kabangagan mga kababayan yung nila. Nauna ang isip pero walang gawa. Gusto ko to kung ano napasok sa isip mga kababayan. Sila doon ni Sandro ang nag-isip nan. Si Correct. BBM. Tingnan nyo. Nakaladkad pati ang Land Bank at DBP. Dagdag pa ng International Monetary Fund, dapat tiyakin ng Bangko Sentral ng Pilipinas na anumang exemption ay pansamantala lamang at hindi makakaapekto o makakasira sa financial system. Yan na. Check this out. Sinasabi ko na nga ba eh. Gusto lang kasi ni Bangag na mayroon siyang maisabi sa SUNA. Minadali ang Maharlika funds. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo mga kababayan. Di ba dati, balak pa nilang kantihin pati ang GSIS at Kaya nga. SSS? Yung mga pension ng ating mga retired personnels mga kababayan. Diyos mio, kung natuloy yun mga kababayan, disgrasya kayo talaga sa pension ninyo. Correct. Mabuti na rin 50 billion sana. At ewan lang natin nga kung naharangan ba talaga totally. Ewan na Parang natin. 125 billion pesos will come from Baka mayroong DSIS, pailalim yan. 10 billion from the SSS, another 50 billion from Land Bank, and 25 billion pesos from the Development Bank of the Philippines. Bakit kasi nila pinagpipilitan yan mga kababayan na yung investment na iyan? Kasali pala ang Gumagaya sila SSS. sa mga mayayamang bansa na mayroong extra money. Tayo nangungutang nga tayo Para lang tayo, utang ako para ilagay ko sa investment. 50 billion Kulang pa yung SSS. kita mo sa interest na babayaran mo sa utang. Isip-isip din, mga ungas. Adding to that is the 25 billion pesos to come from the national government's budget. At yun, kung kikita ha, hindi lahat ng investment mga kababayan kikita. Most of the time, lugi. Kagaya ng... Ewan na natin yung Maharlika Investment Fund. Malamang lugi yan dahil tahimik sila Dahil kung mayroon pa yung income mga kababayan, proud na sila. Economists have warned that getting the funding from government pension funds and banks could be problematic. Problematic. Usually, economies who are establishing a sovereign fund are those economies who are experiencing surplus trade. Surplus, meaning May mga sobrang mga kababayan. kwarta. May sobra ba tayo? Nangungutang nga tayo? Mas malaki ang ating spending mga kababayan kaysa sa ating income. Surplus. Some sort of problematic because recently, we have been experiencing some constraints in funding the benefits of the members of these organizations given its limited fund as of the moment. Trouble na ang Land Bank at saka DBP. Ayan na, trouble na. Ano na? Trouble na. Ayan, yan na ang sinasabi ko noon pa. Talagang walang mangyayari sa Maharlika funds. Itong si Bangag kasi, Marcos Jr., talagang pinakamalaking salot at problema ng bayan.
Hindi nga nila pinag-aralan ng mabuti ang Maharlika funds, minamadali. Minamadali pa nila para lang talaga mayroon siyang maisali at maidakdak sa suna niya. Ito na, ngayon, breaking news na, bankruptcy na to eh. Ang Land Bank may problema na sila sa financing nila ngayon. 50 billion pala. Itong is nakapag-contribute ba itong is ng 50 billion din? Initial to, ewan lang kung natuloy itong is. Mga himod-puwit kasi kayo eh. Hindi rin kayo natatakot mag-invest, na nakikita naman ninyo, mga taga-bangko, DBP, Land Bank, na nakikita naman ninyo sa loob ng 2 taon, walang investor ang Pilipinas. Sino ba naman ang investor na pwedeng mag-invest sa Pilipinas na putang ina, talamak ang krimen, bumabalik ang droga, araw-araw ilan-ilan ang namamatay, grabe ang patayan, barilan, basta-basta ka na lang binabaril. Kita nyo ba sa mga balita? Na grabe ang mga pinapatay araw-araw, basta lang binabaril. Nagdiskutsa lang ng kunti, binabaril. Maraming nire-rape, kinikidnap. Sino bang mag-contribute ng investor? Kawawa kayo mga taga-Land Bank. Tingnan nyo ngayon, 50 billion ninyo. Problematic na kayo sa financial ninyo. Ilang taon na yun? Simula kayong nagbigay sa Maharlika Funds. Ilang taon na ba ang Maharlika Funds? 2 taon na? Walang return sa inyo. Logi pa siguro kayo ngayon kasi bumagsak nga. Bumagsak nga yung ninyo. Income ninyo. Yun na. Mag-isip-isip kasi kayo bago kayo himod-puwit kay Bangag Jr. Alam naman ninyo, yung bangag na Presidenteng Marcos Jr. na adik, walang utak, pinakatanga, pinakainutil, pinakabubo. Walang ginagawa niyan kundi magsuyop ng pulburon. Kasi ang nagpapatakbo nga ng Pilipinas ay ang asawa niyang Butod, si Lisa Butod at itong si Tambaloslos. Itong si Bangag, sabi pa ni Maharlika, tamad. Ayaw magbasa. Basta lang perma ng perma yan. Sinusubuan lang daw yan ni Lisa Butod ng pulburon. High na ang utak, piperma na. Yan. So ano na ngayon? Bankruptcy na. Ang Bangko Sentral, nagpapatulong na ang Land Bank sa Bangko Sentral na hindi na sila patawan muna ng tax para siguro makarecover sila. Problematic na ang mga bangko, ang DBP o Land Bank. Kayong mga nagdideposito sa Land Bank at DBP, baka nawawala na yung mga pera ninyo, natutunaw na rin. Hindi pinag-isipan eh. Basta-basta lang eh. Tahimik na nga sila ngayon eh. Hindi na natin alam kung anong nangyayari sa Maharlika Funds. Napakatahimik na, wala nang balita kung ano na ang nangyayari. Kung nasaan na ang pera. Napunta na sa bulsa ng mga buwakaw ng ina, na mga buaya. Yan. Ito ang dapat ninyong imbestigahan, mga putang ina ninyong tuwadkum kayo. Ito ang dapat ninyong imbestigahan, bilyon-bilyon pira ng mga depositor sa bangko ng Land Bank at DBP ngayon. Ang problematic nito. Mga walang hiya kayo. Nilalamon nyo na ang pera sa Maharlika Funds. Wala nang issue kung nasaan na napunta. Yan, karma din yan sa inyo mga taga-Land Bank at DBP kayo. Basta-basta lang kayong pumapasok na alam naman ninyo walang investor ang Pilipinas. Dahil ang Pilipinas ay isang shit. Under Marcos administration, the Philippines now is like a shit. Full of criminality. Full of drug addicts on the road. Full of killings. Full of kidnapping. Full of rapists. Dahil sa droga, because of drug addiction. Yan. That's why nobody want to invest in the Philippines. Because of all the criminality na pinababayaan lang ng Marcos administration na walang hiya.
Ang putang inang bangag. President, according to ex-President Duterte, Philippines is having a drug addict President Marcos. Yan yun. Galing yan kay PRRD. Mayroon tayong drug addict na presidente, si Marcos Jr. Bangag, ang putang ina. Yan, damay-damay na ang mga taong bayan ngayon. Ang pira ninyo sa bangko. Walang hiya to.